And I think pagpasok po ng 2024, lalo nilang i-intensify po yung kanilang mga kasinungalingan. Pilit nila na sinisiraan yung magpinsan. Di ba? Ito mga kababayan, napakagandang balita ngayon. Ano yan, Mr. Maravillas, na sinasabi mong balita na maganda? Papakinabangan ba yan ang ating mga mamamayang Filipino as we say goodbye to 2023 and welcome 2024? Opo, papakinabangan natin ito. Ito yung bunga mga kababayan ng mga sakripisyo ng ating Pangulong BBM sa mga nakalipas na buwan at just recently mga kababayan, yung mga foreign trips po niya. Ayan po, sabi dito, DTI reports 4 trillion or about 72.178 billion US dollars consolidated processed investments resulting from PBBM's foreign trips. Kaya yung mga duda ng duda at minamasama mga kababayan yung pagbabiyahe ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ito po, nagkabunga na. Processed investments ito na kung saan magbibigay ng opportunities sa ating mga kababayang Filipino na walang trabaho at lalong magpapasigla sa ating economy. Habang papasok mga kababayan ang taon 2024. So we can really expect a prosperous new year para sa bagong Pilipinas. Ayos? Ayos na ayos niya, Mr. Maravillas. But before kong ibigay sa inyo yung magandang balitang ito, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Hindi yung mga marites na kwento, mga kwentong paninira. Hindi niya kasi Mr. Maravillas na pagbigyan. Mga personal kasi yung kanilang mga agenda. Hindi po pwede yung ganon. Kailangan po, hindi personal, kundi yung kabutihan ng pangkalahatan ng ating bansa, ng mga mamamayang Filipino. Yun dapat. Click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga balita na magaganda. And like and share na rin po ninyo ng ating video. At wag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy ang pag-unlad ng bagong Pilipinas habang sasalubungin natin ang bagong taon. Sa mga naghahanap pala ng malinis and spacious fitness gym, punta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor, Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravillas. So ito yung good news po, mga kababayan ko, mga Marcos loyalists. Kailangan yung mga ganitong balita po, i-share ninyong i-share po. Mga supporters ng ating Pangulong Bongbong. 31 million plus po tayo. O di ba? Pagtulong-tulong po tayo sa pag-share ng mga balita po, hindi uobra sa atin yung mga marites. Yung mga DDS po na mga bleeding hearts na masyadong napaaga yung kanilang ambisyon sa politika
gusto na nilang gibain yung ating Pangulong. And I think pagpasok po ng 2024, lalo nilang i-intensify po yung kanilang mga kasinungalingan. Pilit nila na sinisiraan yung magpinsan. Di ba? Iniuugnay po sa kung ano-anong problema, mga kababayan, na kinakaharap ng kanilang patron. Sabi nga natin, yung problema po ni Inday, problema ni Maudig sa ICC, ang may gawa niyan po, siya man lang, yung SMNI. Sino ba yung nag-spread ng mga fake news? Di ba sila? Di ba? Sabi nga natin, kung ano yung inyong itinanim, yun ang aanihin ninyo. Nagtanim kayo ng bagyo, ng hangin, bagyo ang inyong aanihin. You sow a wind, you reap a whirlwind. Sabi po sa old saying. Lahat po yun, consequence ng kanilang mga masasamang gawain. Pagkatapos ituturo nila yung ating Pangulong Bongbong Marcos at saka si Martin Romualdez. Anyway, balikan natin itong kwentong good news po. Ito yung bunga ng pagpapagal ng ating Pangulong Bongbong at ng kanyang mga members of the cabinet. Sabi dito, DTI reports 4 trillion pesos or 72.178 billion US dollars consolidated processed investments resulting from PBBM's foreign trips. Di ba napakaganda? So we are assured na yung yung mga nawala na investments ng China dito sa atin, kasi yung mga investments po ng China may pailalim na agenda. Nagbabait-baitan sa atin, gusto tayong tulungan daw nila at maglalagak sila pagpapasok sila ng mga investments. Pero may creeping invasion silang ginagawa sa ating West Philippine Sea. Payag kayo sa ganon? Nililibang tayo sa kanilang mga so-called investments. Yun pala ang intensyon nila, kamkamin yung ating yaman. Yumaman na sila sa kanilang investments dito po. Sila yung nagkikinabang sa mga negosyo. Diba? Pagkatapos, yung ating natural, yung ating natural resources, yung marine resources natin, in gas, sila po pala yung magpapapasasa. Tama ba yon, mga kababayan? So, pure na panliling lang po yung kanilang ginagawa dito sa atin. So, ang ginawa ng ating Pangulong Bongbong, bumiyahe pa Amerika, pa Japan, sa kung saan mga bansa, kinausap niya yung ASEAN countries para may replacement po. Itong mga investments ng China na may mga pailalim na agenda. So sabi ng DTI po na yung 4 trillion investment value is comprised of 148 projects. According to its December 21, December 21, 2023 monitoring ng consolidated and processed investments. The DTI described those investments as business, investment promotion agency, registered with operations, na umabot ng 11.4 billion pesos. Business, 54.7 billion. Registrations operations, 282.8 billion pesos. Signed agreements with clear financial project value, 544 billion. Signed memorandum of understanding, 1.5 trillion. In confirmed investment, not covered by MOUs or LOIs and still in the planning stage, nasa 1.5 trillion pesos. Di ba nakakatuwa, mga kababayan? So sabi dyan, it added that the business engagement during the President visit to Japan for ASEAN-Japan Commemorative Summit were added in the monitoring, adding 263.08 million US dollars or 14 billion to the total value
and 9 investments to the total number of projects. So, busog-busog tayo mga kababayan. Babaha ng mga investments and employment opportunities para sa libo-libo mga kababayan na ating mga kababayan. So, makikita ninyo in the coming months, bababa na po yung unemployment rate dito sa ating bansa at sisiglang lalo yung ating ekonomiya at yung mga mahihirap ay aangat yung kanilang buhay kasi yung mga pamilya, mga kababayan na walang trabaho, magkakatrabaho na po sila. Di ba napakaganda po? So magiging Merry Christmas and a Happy New Year talaga tayo po. Mababawasan yung gutom and poverty incidents dito po sa ating bansa. As promised by our President na by the end of his term, mag-single digit na po yung poverty incidents dito po sa ating bansa. Ayan man lang po mga kababayan, baka lang gusto ninyo itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas na mga kaso-kasoan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ning siya Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa Good Sheep Berry. Yung Good Sheep Berry may anti-cancer properties. Ayos po. O yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.